Malaki ang potensyal sa bayan ng Lauhan sa industriya ng turismo. Kung kaya't sinisikap na tanggapan ng punong bayan sa pamamagitan ng Tourism Development Program na unti-unting maipakilala at maisulong ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng simple, subalit makukulay na aktibidad sa liwasang Bonifacio. Ang mga ganitong gawain ay nakapanghihikayat ng mga lokal na turista na siya naman tumatangkilik sa mga magtitinda sa night market. Upang patuloy na ma-promote ang ating tourist destination, inilusad din sa ilalim ng Tourism Development Program ang ilang tour packages para sa mga turistang nais tuklasin ang magagandang lugar sa Nauhan. Naging tuloy-tuloy din ang pagbubuo, paggagabay at pagsusulong sa mga community-based sustainable tourism organizations sapagkat malaki ang kanilang ambag upang mapaunlad ang turismo sa kanilang mga komunidad. Mula sa inisitibo ng mga CBSDOs na dadagdagan ng tala ng mga lokal na turistang bumibisita sa ating bayan. Higit pang pinaigting ng pamahalaang bayan ang programa nito sa larangan ng agrikultura. Pagaman at sinubok ang sektor ng suliraning dulot ng oil spill at ASF, sinikap ng pambayang tanggapan sa agrikultura na patuloy na maihatid ang iba't ibang serbisyo upang masuportahan at maalalayan ang pangangailangan ng mga magsasaka, fisher folks at animal raisers. Sa unang bahagi pa lamang ng taon, nabiyayaan ang mga magsasaka ng niyog ng 2,167 dwarf coconut seedlings. Ito ay bunga ng pagpag-ugnayan ng pamahalaang bayan sa Philippine Coconut Authority. Dagdag pa dito, napagkalooban din ang 4,297 ng magsasaka ng palay ng urea fertilizer voucher na makakatulong sa kanila upang mabawasan ang bigat ng gastusin sa pagsasaka. Ang kabuoang halaga ng alokasyong inilaan ng Department of Agriculture Mimaropa sa bayan ng Nauhan ay 33,110,142 piso. Tiniyak din ng pamahalaang bayan na maihatid sa 1,775 na magsasakang Nauhenyo na naapektuhan ng kalamidad ang tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 2,000 piso bawat magsasaka. Ito ay isang pamamaraan ng pagpaparamdam na mayroong pamahalaang handang umagapay sa kanila sa panahon ng krisis. Mayroong kabuoang halagang 3,550,000 piso ang nilaan para dito na nagmula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Fund. Pinangunahan rin ng pambayang tanggapan sa agrikultura ang pamamahagi sa sweet corn seeds sa 25 magsasaka ng mais, kung saan ay kaagad na nagkaroon ng 38.25% return of investment ang naging benepisyaryo ng intervention. Bilang suporta pa rin sa sektor ng pagmamaisan, isinagawa ang Farmers Field School sa pakikipag-ugnayan at tulong ng Department of Agriculture Regional Office kung saan nagtapos ang 22 corn farmers. Sa 16 na linggong pagsasanay, nakakuha ng teknikal na kaalaman ang mga magsasaka upang higit pang mapaunlad ang kanilang sakahan. Samantala, nagsagawa rin ng pamamahagi ng 6,666 budded fruit-bearing trees ang tanggapan, kung saan mayroong 300 pamilyahan mula sa Distrito 8 ang tinatayang nakinabang. Kaalinsabay din ito ang pamamahagi ng vegetable seeds upang isulong ang home gardening project, gulayan sa paaralan at hapag community gardens sa barangay. Tinatayang nakinabang sa programa ang 2,500 pamilyahan, 10 kooperatiba, 73 paaralang elementarya, 16 na sekundarya at 70 barangay sa Nauhan. Naging katuwang rin ng pamahalang bayan ang Assisi Foundation Incorporated, Global Affairs at Home International sa pagsusulong ng sustainable agriculture, organic home gardening para sa mga katutubong mangyan kung saan bukod sa butong pananim ay makakatanggap rin sila ng garden tools.
Layunin ng programang siguruhing mayroong pagkain ng bawat pagkainan ng ating mga kapatid na katutubo sa pamamagitan ng organikong pagsasaka. Naging bukas naman sa pamahalaang bayan ang hinaing at boses ng mga hog raisers sa bayan ng Nauhan ukol sa kinahaharap na suliranin sa African swine flu. Ito ay naging mabisang pamamaraan upang maisalang-alang ang kanilang kapakanan sa bawat desisyon at takbang na ipinatutupad ng pamahalaang bayan. Sinikap ng pamahalaang bayan ipaunawa sa mga hog raisers ang mga paghihigpit sa protocol sa paglalabas at pagpapasok ng baboy. Ito'y upang pangalagaan ang kanilang interes ng higit sa nakararami. Sa lahat ng ito, malaki ang naging bahagi at sakripisyo ng ating mga kawani mula sa pambayang tanggapan sa agrikultura, sa pagbabantay, sa pagsubaybay, upang mapigilan ang mas malalapang pinsalang maaaring idulot ng ASF. Sa kabila ng suliranin sa ASF, hindi pa rin tumigil ang tanggapan sa paghahatid ng iba pang serbisyong may kaugnayan sa paghahayupan, katulad na lang ng deworming services, animal inspection and treatment services, estrosynchronization, at artificial insemination. Naisagawa rin nila ang massive anti-rabies vaccination sa 70 barangay kung saan mayroong 746 ang nabakunahan. Bago pa man nagdulot ng pinsala ang oil spill, naisagawa na ng pambayang tanggapan sa pangisdaan ang pagrerehistro ng mga fishing paraphernalia kung saan nakapagtala ng 14 commercial fishing vessels, 728 motorized at 69 non-motorized bangka, at 235 fishing gears na nakapag-ambag ng kabuang kitang 319,650 pesos sa pamahalaang bayan. Sa pakikipag-ugnayan sa Bureau of Fishery and Aquatic Resources, napagkalooban ng pamahalaang bayan ng 800,000 freshwater fingerlings, 250,000 milkfish fry, 120,000 funnel fry, at 80,000 salin tilapia na kaagad din namang ipinamahagi sa mga fish farmers. Tuloy-tuloy rin ang isinagawang seaborne patrolling at inspection sa mga fishing gears dahilan upang makamit ng Bantay Dagat Nauhan ang pagkilala bilang best performing bantay dagat sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Subalit biglang tumigil ang sigla ng sektor ng pangisdaan ng hindi inaasahang pagkakataon. Nagkaroon ng oil spill ang mahabang baybayin dagat ng Nauhan. Kaagad kumilos ang pamahalaang bayan upang kahit hindi man tuluyang mapigilan ang pagkalat ng mapaminsalang langis ay mabawasan o mapabagal man lamang ito. Nagkaloob ang pamahalaang bayan ng mga kagamitan upang makagawa ng improvised spill boom na ilalagay sa tabing dagat. Nagkaloob din ng mga food for works sa mga coastal barangays upang ipamahagi sa mga naglilinis ng dagat at nagmementina ng mga spill boom. Salamat sa pamahalaang nasyonal na sadyang direktang umalalay upang mapagkalooban ng pansamantalang pagkakakitaan ang mga umaasa sa kanilang kabuhayan sa yaman ng dagat. Bumuhos din ang mga tulong pinansyal mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, mapalokal man o nasyonal at maging mula sa mga pribadong sektor. Patunay lamang na likas sa ating mga Pilipino ang malasakit at pagiging matulungin sa mga tunay na nangangailangan sa panahon ng kagapitan. Samantala, naging katuwang rin ng pamahalaang bayan ang mga kooperatiba at samahan ng pagpapaunlad ng bawat pamilyang Naukenyo. At upang patuloy silang palakasin at higit na paigtingin ang ugnayan, isinagawa ang mga pagtitipon katulad ng mga Cooperative Congress at Rural-Based Organizations Congress. Nagkaloob din ang pamahalaang bayan ng materials assistance sa 9 na kasaping kooperatiba ng Nauhan Cooperative Development Council. Matagumpay namang iginawad sa Santa Maria Agrarian Reform Community Cooperative ang soft loan na nagkakahalaga ng 100,000 piso.
Ang sektor ng edukasyon ay isa sa mga flagship program na sadyang malapit sa puso ng ating punong bayan, Henry Joel C. Teves. Batid nating lahat kung gaano siya nagpupursiging matulungan ang mga kabataang makapagpatuloy sa pag-aaral. Wala pa man siya sa tungkulin bilang isang lingkod bayan. Sa ilalim ng Literacy Development Program, binigyang pansin ng pamahalaang bayan ang mahalagang suporta para sa mga guro, gayon din ang pagsasaayos ng mga paaralan upang maging kaaya-aya ito para sa mga batang mag-aaral. Nagsagawa rin ng libreng eye check-up para sa mga batang nasa elementarya kung saan natukoy ang nakakaapekto sa kanilang mabilis na pagkatuto ang problema sa paningin. Kung kaya naman, agad itong binigyang solusyon sa pamamagitan ng pamamahagi ng libreng eyeglasses sa 120 ng mag-aaral. Ito ay nilaanan ng pondong 60,000 piso gamit ang Special Education Fund. Isa pa sa programang pang-edukasyon na naging kapaki-pakinabang para sa mga nauhenyo na nagnanais makapagtapos ng elementarya at sekundarya subalit hindi kayang pumasok sa formal na edukasyon ay ang Alternative Learning System. Sa pamamagitan ng programa, mayroong 427 learners ang natulungan mula sa 18 community learning centers. Nagsagawa din ang ALS team ng literacy mapping and recruitment, orientation, learning sessions, distribution ng mga modules, at assessment ng learners' portfolio. Tunay na nagdulot ng malaking pagbabago sa buhay ng mga nauhenyo ang matagumpay na pagbubukas ng tertiary program sa Kolehiyo Tinauhan. Ang walang humpay na pagsisikap ng punong bayan na maisulong at patuloy na maragdagan ng mga kurso mapagpipilian ng mga kabataan ay sadyang kahanga-hanga at nakapagbibigay ng inspirasyon sa mga magulang na tila nawala na ng pag-asa makapagpaaral ng anak sa kolehiyo dahil sa kahirapan. Katambal ng tertiary program ang TechVoc program. Para naman sa mga kabataang nagnanais na matuto ng mga technical na pagsasanay upang agarang makahanap ng trabahong mapapasukan. Hindi matatawaran ang husay ng mga gurong tagapagsanay sa Kolehiyo Tinauhan TechVoc dahilan upang makamit ang 100% passing rate na isinagawang competency assessment ng mga batang nagsipagtapos. Isang pagsaludo sa mga taong naging haligi at katuwang ng pamahalaang bayan upang maitatag ang Kolehiyo Tinauhan. Tunay na hindi na sayang ang inyong mga pagsusumikap sapagkat ngayon pa lamang ay nakikita na natin ang tagumpay ng paaralan habang unti-unti nating nakakamit ang minimiting institutional recognition mula sa Commission on Higher Education. Sa taong 2023, binigyang katuparan ng punong bayan ang kanyang pangakong educational assistance para sa lahat na nag-aaral sa senior high school at sa kolehiyo. Sa katunayan, mayroong 3,628 estudyante ang nakinabang sa programa, kung saan 2,454 ay ang senior high school students na nakatanggap ng 2,000 piso bawat semestre. Samantalang 1,174 naman ang mga college students na nakatanggap ng 2,500 piso bawat semestre. Sa kabuuan, mayroong 7,843,000 piso ang nilaan ng pamahalaang bayan para sa programa na nagmula sa 20% Development Fund. Samantala, lahat na nag-aaral sa Kolehiyo Tinauhan sa ilalim ng tertiary program ay otomatiko nang mapapabilang sa benepisyaryo ng educational assistance. Bilang tugon naman ng mga kabataan na naging benepisyaryo sa programa, sila ay nagsagawa ng paglilinis bilang bahagi ng kanilang community service sa mga sumusunod na lugar: Central Business District sa Barangay Pinagsabangan 1, Baybay Dagat ng Barangay Estrella, Simbahang Bato sa Barangay Bangkuro, Barangay Evangelista, Munisipyo sa Barangay Inarawan,
at mga paaralan kung saan nag-aaral ang mga senior high school. Sinisiguro naman ng punong bayan na ang ganitong kapaki-pakinabang na programa ay magtutuloy-tuloy para sa magandang kinabukasan ng mga kabataan. My name is Mona Lisa FYE po. I studied at Apipang National High School and currently studying at Colegio de Nauhan. This is a huge privilege for me po because sobra po siyang makakatulong financially to support the projects, also transportation fees po. Sobra po yung makakatulong. And also, sa mga madami pa pong pagkakagastusan, not just for school po. And to Mayor Henry Joel C. Teves po, I would like to say that we will be with you para po sa pagpapaunlad ng Colegio de Nauhan, and we are very thankful po. So maraming salamat po, Mayor Henry Joel C. Teves. Salamat po, Mayor Teves, sa malaking tulong po ari sa aking anak na napasok ng college. Siya daw po ay makakabili na ng libro. At salamat po yung binigay niyo sa kanya. Thank you po sa ating mahal na Mayor Teves. Maraming salamat po at malaking tulong po ito sa aking anak po. Maraming salamat po. Hello po, ako si Benedicto Davilla. Nag-aaral po ako sa Binso, Calapan, Taga-Barsinaga, Nauhan. Malaki po na itutulong sa akin itong kay Mayor na Educational Assistance para po mabawasan po ang asusin ng aking magulang. Mayor Joel Teves, maraming po salamat. At sana po ay patuloy pa rin po kayo sa pagbibigay at sa pagtulong sa aming mga kabataan. Salamat po. A man with a soft and kind heart for the poor. Ganyan natin maisasalarawan ang ating punong bayan, Henry Joel C. Teves. Sa kabila ng kanyang maayos na estado sa buhay, hindi niya nakalimutan ang mga nasa laylayan. Dahilan upang masigit na mapalapit ang puso niya sa mga nasa vulnerable sektor. Lubos na naging suporta ng punong bayan sa programa ng Municipal Social Welfare and Development Office. Sa nakalipas sa taon, nakapagkaloob ang pamahalaang bayan ng 9,076,000 piso na financial assistance sa 1,104 na benepisyaryo ng Aid to Individual in Crisis Situation Program. Mayroon ding 13 pamilyahan ang nabigyan ng emergency shelter assistance na nagkakahalaga ng 10,000 piso bawat pamilya. Nariyan din ang pagkalinga ng pamahalaang bayan sa mga persons with disability kung saan mayroong 294 na individual ang nabigyan ng PW card na magagamit nila upang ma-avail ang iba't ibang benepisyo para sa kanila. Gayun din, nakapag-issue ang tanggapan ng 190 cards para sa mga solo parents. Bukod dito, naging aktibo rin ang MSWDO sa mga programang nagsusulong ng karapatan at kagalingan ng mga bata at pamilya sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagpapatupad ng Early Childhood Care Program at Youth and Family Welfare Program. Sa unang araw pa lamang ng panunungkulan ni Mayor Joel, inihayag na niya ang kanyang hangarin na matulungan at mabigyan ng kasiyahan ang mga nakatatanda. Patunay lamang ito sa kanyang labis na paggalang at pagmamahal sa kanyang mga magulang. At hindi naman siya nabigo sapagkat sa kauna-unahang pagkakataon, nakapagkaloob ang pamahalang bayan ng birthday incentives sa mga senior citizens sa pamamagitan ng paglalaan ng 9,000,000 piso mula sa 20% Development Fund. Hindi mapapantayan ang halagang natatanggap ng bawat senior citizen. Gaano man ito kalaki o kaliit, ang kakaibang kaligayahang magpapakas sa kanilang mga muka ay isang patunay lamang na nararamdaman nila ang isang wagas na malasakit at pagkalinga ng pamahalaang bayan. Gayun din naman, mas higit na galak ang puso ng punong bayan sapagkat naging katuparan ng dati ay pangarap niya lamang. Isang pasasalamat naman sa bumubuo ng Sangguniang Bayan dahil sa kanilang lubos na suporta upang mabilis na maipasa ang ordinansa at maipatupad ang programa.
Pinasasalamatan ko si Mayor Tibes pinagkaloob po niya sa amin ang dapat ipamahagi sa senior citizen. Lalo ako lang yung citizen niya, ilan po ako nakatanggap ng ganito. Malaki magiging tulong sa akin ito pang bili ng gamot, ang gamit sa mga. Maraming itong salamat, Mayor Tibes. Pamula nung ako senior, ngayon lang ako nakatanggap ng pang-birthday. Pambili ko ng maintenance ko. Maraming salamat, Mayor Joel Tibes. Determinado ang punong bayan na maiparamdam sa Naukenyo ang serbisyong the best. Nais niyang maisakatuparan ang pagkakaloob sa bawat pamilya ng pagsasalo-salo sa hapagkainan habang ipinagdiriwang ang Kapaskuhan. Dahil dito, naglaan ang pamahalaang bayan ng 14 na milyong piso sa ilalim ng Social Assistance Program para sa pagkakaloob ng food packs sa 20,000 pamilya kabilang sa marginalized sector. Ang tulong na ito ay naipabot ng pamahalang bayan mula Distrito 1 hanggang 8 at hanggang sa liblib na bahagi ng Nauhan ng pantay-pantay at walang kulay politikang isinasaalang-alang. Ayon kay Mayor Joel, ang programang ito ay magtutuloy-tuloy at lalo pang pagbubutihin para sa mga minamahal niyang kababayan. Maraming salamat po at lalong higit po sa Mayor na patuloy na tumutulong sa atin na may hirap. Maraming salamat po at lagi po nila kami kinakalingan, lalong-lalo na po kami mga katutubo. Muli maraming salamat po talaga, Mayor. Wala po nga na ng pasasalamat namin. Marami na pong panahon. Matagal na rin po ako sa politika. Ay ngayon po lang natin mararamdaman at mararanasan. At marami po ang natutulungan ng Administrasyon Tibes sa kanila pong aadikain para sa ating mga mamamayan ng bayang Nanauhan. Sa panahon po ito na talaga pong marami ang naghihirap at kaus sa buhay. Napakapalad mo ng bayan ng Nanauhan, ulit-ulitin mo dahil may punong bayan tayo na walang iniisip kundi ang kapakanan ng taong bayan. Ang pag-unlad ng isang bayan ay hindi lamang nasusukat sa naglalakihang infrastruktura. Maaari rin itong sukatin sa pamamaraang paghahatid ng iba't ibang serbisyo para sa mga mamamayan. Pagdating sa serbisyong pangkalusugan, patuloy na isinasagawa ng Municipal Health Office ang mga regular na programa ng tanggapan katulad ng Communicable Infectious Diseases Control Program, partikular na ang HIV or AIDS Prevention Program kung saan mas pinaigting pa ang awareness campaign sa mga kabataang nasa adolescent stage. Binisita rin ng tanggapan ang mga paaralang sekundarya upang magbigay ng lecture on reproductive health. Sa ganitong paraan, maaaring maiwasan ang HIV or AIDS at maging ang kaso ng teenage pregnancy. Naisagawa rin ng tanggapan ang pagbabakuna ng bivalent COVID-19 vaccines sa mga prioridad na individual katulad ng mga senior citizens sa ilalim ng programang Control of Emerging and Re-emerging Infectious Diseases. Naging malaki ang tulong ng BERMOC facility upang siguraduhing magiging ligtas ang panganganak ng mga buntis. Sa kasalukuyan nga ay nakalipat na sila sa mas malaki at bagong gusali. Konting panahon na nga lamang at ganap ng malilipatan lahat ng serbisyo ng tanggapan sa bago nilang gusali. Sapagkat patuloy itong nilalaanan ng pondo ng pamahalang bayan para sa pagpapatapos ng isang kaaya-aya at modernong health center sa Nauhan. Naging katuwang rin ng pamahalang bayan ang iba't ibang pribadong grupo sa pagsasagawa ng libreng medikal at dental mission sa Nauhan. Nagbigay ito ng pagkakataon sa mga kababayan upang makapagkonsulta sa mga espesyalista at mabigyan ng gamot ng walang bayad.
Ang mga ganitong serbisyo ay nais ni Mayor Joel na ilapit sa mga mamamayan, kung kaya't maging sa Distrito 7 at 8 ay isinasagawa ang ganitong gawain sa tulong na rin ng pamahalaang panlalawigan at ilang pribadong mamamayan. Nagsasagawa rin ang Municipal Health Office ng misting operations sa mga barangay at intensibong kampanya sa pagpapanatili ng malinis na kapaligiran upang pigilan ang pagkalat ng dengue. Upang siguraduhin ang mga bata ay mayroong sapat na tamang nutrisyon, naging aktibo rin ang Municipal Health Office sa pagsusulong ng Nutrition Development Program. Nakapaloob dito ang pagsasagawa ng Operation Timbang Plus, pagbibigay ng food supplements at vitamins sa mga nagdadalang tao, mga batang underweight at stunted. Sa kabuuan, naging maganda ang resulta ng programa sapagkat unti-unting nare-resolbahan ang kaso ng malnutrisyon, partikular na sa mga malalayo at liblib na barangay. Samantala, bilang pagkilala ng lubos na suporta ng punong bayan sa larangan ng paghahatid serbisyong pangkalusugan, pinangunahan niya ang turnover ng 2 brand new service vehicles na magagamit ng tanggapan sa pagpunta sa mga barangay. Bagaman hindi maiiwasang makaranas ng kalamidad ang ating bayan, ang kultura ng kahandaan na itinuturo at patuloy na ikinakampanya ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Department ay sadyang hindi matatawaran. Tiniyak ng nasabing tanggapan na ang bayan ay mayroong kaukulang plano katulad ng Local Disaster Risk Reduction and Management Plan, Contingency Plans, and Enhanced Local Climate Change Action Plan. Ang mga dokumentong ito ang nagsisilbing batayan upang maayos na maisakatuparan ang mga programang ukol sa paghahanda at pagtugon sa mga oras ng kalamidad. Naisagawa rin ng MDRRMO ang dredging and desilting works sa mga major and minor tributaries. Upang maging katuwang ng pamahalang bayan, nagsagawa rin ang tanggapan ng mga pagsasanay at simulation drills sa mga barangay at paaralan. Kasabay ang patuloy na pag-aaral ng mga kasapi ng MDRRMC at mga kawani ng MDRRMO upang masigit pang hasain ang kanilang mga kasanayan. Bumili rin ang tanggapan ng mga karagdagang kagamitan tulad ng early warning system at bagong 4x4 rescue truck. Ito'y upang magamit sa mabilis na pagresponde sa mga binabahang lugar. Dahilan sa pagsisikap ng MDRRMO na mapanatiling ligtas ang mga mamamayan sa lahat ng sakuna, nakamit ng Bayan ng Nauhan ang Beyond Compliant Award sa naganap na 23rd Kawat Kalasag Seal Awarding Ceremonies. Ang pagkilalang ito ay iginagawad sa natatanging kontribusyon at pagsisikap ng mga lokal na pamahalaan at DRRM Council sa pagpapalakas, pagpapahusay ng paghahanda at pagtugon sa sakuna. Tiniyak din ni Mayor Joel na hindi papabayaan ang ating 5 katutubong barangay. Sa katunayan, buo ang suporta niya sa programang ipinatutupad sa pamamagitan ng Mangyan Affairs Unit. Noong October 20, 2023 ay ipinagdiwang ang buwan ng mga katutubo na ginanap sa Barangay Magtibay. Bahagi ng selebrasyon ang pagsasagawa ng Sports Fest at Partner Games na nilahukan ng mga katutubo. Binigyang diin ng punong bayan ang kanyang pantay-pantay na pagtingin sa bawat isa, Mangyan man o Tagalog. Ikinagalak naman ng mga bata ang simpleng handog ni Mayor Joel na candy at biscuits para sa mga bata, samantalang raffle items naman para sa mga magulang. Pinagtuunan din ng pansin ng punong bayan ang pagpapanatili ng kapayapaan sa bayan ng Nauhan. Sa katunayan, sa kanyang matyagang pakikipag-ugnayan sa pamahalang nasyonal,
ay napagkalooban ang pamahalang bayan ng bagong patrol vehicle at assault rifles na agad ding iginawad sa Nauhan Municipal Police Station. Naging matagumpay din ang kahilingan ng punong bayan para sa karagdagang police personnel sapagkat kasabay ng mga kagamitan ay 10 PNP personnel ang dumating para sa Nauhan Municipal Police Station. Bunga ng pagsusumikap ng pamahalaang bayan, katuwang ang mga kapulisan, muli na namang nakamit ng bayan ng Nauhan ang kategoryang high functional para sa isinagawang assessment ng Municipal Peace and Order and Municipal Anti-Drug Abuse Councils sa buong rehiyon ng Mimaropa. Ito ay patunay pa rin na ang pagsama-samang pagkilos at pagtutulungan hindi lamang ng otoridad kundi maging mga sibilyan ay susi upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa isang bayan. Upang maging katulong sa pagpapatupad ng mga ordinansa para na rin sa kaayusan ng bayan, binuo ang Nauhan Auxiliary Brigade. Ang mga kasapi nito ay mula rin sa mga kawani ng pamahalaang bayan na sumailalim sa oryentasyon at pagsasanay upang epektibong maisakatuparan ang kanilang bagong tungkulin. Kabilang sa mga batas na mahigpit na ipinututupad ng NAB ay ukol sa anti-smoking, anti-littering, at use of non-biodegradable plastic. Ito ay ilan lamang sa mga inisyal na hakbang ng grupo at inaasahan mas palalawigin pa sa mga susunod na panahon. Isinulong rin ng pamahalaang bayan ang Poverty Reduction Program, kung saan sa nakaraang taon ay nakapagkaloob ang tanggapan ng sewing machines sa 10 kababaihan. Nais ng punong bayan na maging katuwang ang mga kababaihan sa pagpapaunlad at pagsuporta sa kanilang pamilya. At malaki ang maitutulong ng intervention upang makamit ang ganitong layunin. Hindi lamang sa individual na katuon ang kalinga ng pamahalaang bayan, sapagkat patuloy nitong ipinagkaloob ang materials assistance upang tugunan ang pangangailangan ng mga barangay at samahan. Mayroong 12 samahan ang tumanggap ng materials assistance na nagkakahalaga ng 40,000 piso bawat isa. Kabilang sa mga benepisyaryo ng programa ay ang Evangelista Farmers Association, Nag-Iba Uno Farmers Association, Nag-Iba Dos Farmers Association, Dao Farmers Association, San Nicolas Farmers Association, Santiago Farmers Association, San Pedro Farmers Association, General Esco Farmers Association, Gamao Farmers Association, Samahang Mangyan Alangan Sito Isang Pagkakaisa, Pinagsabangan Uno Vegetable Growers Association, at Concepcion Farmers Association. Para naman sa pangangalaga ng kapaligiran, katuwang ang Municipal Environment and Natural Resources Office. Regular pa rin na isasakatuparan ang koleksyon ng basura sa 35 barangays. Sinikap din ipatupad ng tanggapan ang ordinansa ukol sa tamang pagbubukod-bukod ng basura. Kaugnay pa rin ito na isagawa rin ang aktwal na waste analysis and characterization study kasama ang kinatawan ng bawat tanggapan ng pamahalaang bayan. Layunin ng gawain na maipaunawa sa bawat isa ang iba't ibang uri ng basura at kung paano ito paghihiwa-hiwalayin. Bukod sa pagme-maintain ng materials recovery facility at residual containment area, tinutukan rin ng Menro ang konstruksyon upang matapos na ang sanitary landfill na matatagpuan din sa Barangay Buhangin. Kabilang rin sa mga naiskatuparan ng Menro ang pagsasagawa ng coastal cleanup, inspection ng quarry sites,
piggery and monitoring ng illegal logging activities. Naging abala naman ang Public Service Employment Office sa mga programang tupad. Mapalad ang bayan ng Nauhan at bumuhos ang tulong mula sa pamahalang nasyonal para sa mga naapektuhan ng oil spill. Sa pamamagitan ng tupad program, kung saan ang mga kababayan natin ay nabigyan ng mga panandaliang trabaho para matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Maliban dito, nagsagawa rin ang PESO ng kanilang sariling programa katulad ng local and overseas recruitment na makakatulong upang mabigyan ng trabaho ang mga nauhenyo. Ang Special Program for the Employment of Students ay isa sa mga patok na programa ng tanggapan, kung saan sa taong 2023 nagkaroon ng 102 benepisyaryo samantalang 100 na mag-aaral naman ang nakinabang sa Government Internship Program. Ipinatupad din ng pamahalaang bayan ang Sports Development Program upang hubugin ang kabataan hindi lamang pisikal kundi maging kanilang emosyonal na aspeto. Iba't ibang uri ng sports ang inilunsad ng tanggapan katulad ng Inter-Barangay Basketball, Women's Volleyball League, Sports Fest para sa mga katutubo, at LGU Employees Olympics. Naging masigla rin ang tanggapan ng Pambayang Ingat Yaman sa pagkolekta ng buwis dahilan ng pagtaas ng koleksyon nito upang matustusan ang mga programa at proyektong ipinatutupad ng pamahalaang bayan. Kumpara noong taong 2022 na mayroon lamang koleksyon na 27,030,992.76 pesos mula sa local sources, nakikita nito at umabot ng 33% na may kabuuang halagang 35,902,217.72 pesos. Isang magandang indikasyon na tuloy-tuloy nang nakakapawi ang ating mga mamamayan mula sa epektong dulot ng pandemya. Iba't ibang estratehiya ang ipinatupad ng tanggapan. Nariyan ang pagdalo sa barangay assemblies para sa tax information campaign, house-to-house distribution of tax bills, and field collections. Bilang katuwang ng tanggapan ng Pambayang Ingat Yaman, isinagawa naman ng tanggapan ng Pambayang Tagatasa ang massive appraisal and assessment ng mga bagong commercial establishments. Layunin nitong makuha ang tamang assessed value upang makatulong na maitaas ang koleksyon. Dahil dito, bahagyang tumaas ng 1.22% ang taxable assessed value ng tanggapan kumpara sa kanilang taunang target. Pinaigting rin ng Permits and License Division ang kampanya upang masiguro ang mga business establishments ay kumukuha ng kaukulang lisensya. Dahil dito, mula sa target na 6 na milyong pisong business tax na makukolekta, tumaas ito ng 67% o 10,044,354 na piso. Tumaas din ng 36% ang bilang ng mga business establishments na nairehistro sa taong 2023 kumpara noong 2022. Nakapag-issue rin ang tanggapan ng 82 working permits at 453 tricycle permits. Samantala, unti-unti ring sumisigla ang pambayang pamilihan. Sa katunayan, may malaking pagtaas ng koleksyon mula sa stall fees at nagkaroon din ng bahagyang pagtaas pagdating sa cash tickets collection kung ikukumpara sa taong 2022. Mula sa 1,425,158 piso ang nakolekta mula sa upa ng mga stall, nagkaroon ng 2,650,085 piso o katumbas ng halos 86% na koleksyon sa nakalipas na taong 2023.
Ito ay dahilan sa pagkakumbinsi sa mga delinquent payers na muling i-update ang kanilang account bilang tulong na rin sa pamahalaang bayan. Dahil sa mga ganitong inisyatibo, nakamit ng pamahalaang bayan ang pagiging champion sa search for consumer-friendly public market. Sa pagbubukas ng Save More Supermarket, malaki rin ang oportunidad na binuksan nito upang pasiglahin ang ekonomiya ng bayan ng Nauhan. Bagaman at may agam-agam sa bahagi ng ibang manininda sa palengke, atin namang titingnan sa positibong bahagi na makakatulong din ang ganitong malaking establishmento upang makahikayat ng karagdagang mamimili mula sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Upang hikayatin at gabayan ng mga micro, small and medium enterprises, malaki ang tulong na ginagampanan ng ating negosyo center kung saan mayroong 153 business name ang nairehistro. Samantalang 128 MSMEs ang natulungan upang ma-access ang iba't ibang serbisyo katulad ng puhunan, marketing at product development. Sa pakikipag-ugnayan pa rin sa Department of Trade and Industry, naisagawa ng Negosyo Center ang mga pagsasanay para sa mga maliliit na negosyante at samahan. Hindi rin pahuhuli ang operation ng ating slaughterhouse sa pagbibigay ambag sa kita sa bayan. Mula sa 11,187 baboy, 123 baka, 86 kalabaw, at 47 kambing, nakakolekta ang tanggapan ng 1,777,350 piso para sa taong 2023. Nakapagsagawa rin ito ng mga pagsasanay katulad ng Basic Meat Inspection Training Course at Orientation on Food Safety and Food Handlers. Isang magandang accomplishment din para sa slaughterhouse ang pagkakapasa nito sa accreditation na isinagawa ng National Meat Inspection Service. Hindi tumigil ang pamahalaang bayan sa pag-iisip ng pamamaraan kung paano masigit na pasisiglahin ang kalakalan dito. Kaya naman, sa pamamagitan ng malawak na koneksyon ng ating punong bayan bilang isang negosyante, personal siyang nanghihikayat ng mga malalaking mamumuhunan upang magtayo ng negosyo sa ating bayan na makakalikha ng karagdagang trabaho at kita para sa mga mamamayan. Sa taong 2023, nagsimula ang negosasyon sa pagitan ng pamahalaang bayan at Mindoro One Vision Towards Empowerment o dating Mindorong Outstanding Ventures, kaugnay ng panukalang pag-develop at pag-upa sa Central Business District sa Barangay Pinagsabangan 1. Matapos ang pag-aaral na isinagawa at sa tulong ng Sangguniang Bayan, nito lamang June 27, 2024 ay matagumpay na naisagawa ang contract signing sa pagpapaupa sa Central Business District. Ito ay diniluhan ng punong bayan at ni dating kalihim Alfonso G. Cusi kasama ang buong Sangguniang Bayan sa pangunguna ng pangalawang punong bayan, Great M. De Los Reyes. Ito ay hudyat na mas marami pang magagandang establishmentong aasahan na maitatayo sa nasabing lugar. Ngayon pa lamang ay atin ang nakikita ang kakaibang sigla at kinang ng Nauhan, kasabay ng mabilis na pag-usad ng ekonomiya. Tila ba nagsasabing handa ng makapagsabayan sa kanyang mga kanugnog na bayan. Batid ng punong bayan na limitado lamang ang pondo ng pamahalaang bayan, kung kaya't nais nang makamit ito sa mga proyektong tiyak na makapaghahatid ng tulong at benepisyo para sa mga mamamayan. Sa pagpaplano pa lamang ay isinulong na ni Mayor Joel ang panukala para sa mga impact projects sa bawat barangay. Nais niyang i-maximize ang resources na mayroon ang pamahalaang bayan upang maiwasan ang piecemeal na proyekto na sa kalaunan ay nasasayang lamang. Sa taong 2023, inilaan ang 20% Development Fund sa pagpapagawa ng kalsada, pagtatayo ng solar street lights, water system at drainage canals sa 70 barangay.
Nais katuparan din sa pamamagitan ng tanggapan ng pambayang inhinyero ang pagpapatayo at pagpapatapos ng evacuation center sa Barangay San Luis, San Andres, Malvar at Bayani. Samantalang multipurpose hall naman sa Barangay Laguna. Nakatulong ng malaki sa mga motorista ang liwanag sa paybay ng Nauhan Beach Road mula sa poblasyon hanggang Kurba. Dahilan sa proyektong 354 units na solar street lights mula sa lokal na pondo na may kabuuang 20 milyong piso. Hindi rin matatawaran ang dedikasyon at serbisyo ng mga heavy equipment operators na siya ring laging katuwang tuwing may kalamidad. Sila rin ang nangunguna sa pagbubukas at pagmementina ng mga kalsada sa iba't ibang barangay. Sa katunayan, mayroong 16 na bagong daan ang nabuksan upang mas mapabilis ang paghahatid ng serbisyo at pagdadala ng mga produkto patungo ng pamilihan. Ang mga ito ay matatagpuan sa mga sumusunod na barangay: Barangay Andres Ilagan, Apitong, Arangin, Bagong Buhay, Evangelista, General Esco, Inarawan, Mahabang Parang, Malvar, Masagana, Metolsa, Mulawin, Pagkakaisa, San Carlos, San Nicolas at San Pedro. Bukod sa pagpapatupad at pagsubaybay ng mga pagawain, naging intensibo rin ang tanggapan sa pagpapatupad ng National Building Code. Sa taong 2023, mayroong 150 building permits, 27 occupancy permits, 5 fencing permits at 4 demolition permits ang kanilang naipagkaloob. Nakapag-issue rin sila ng 10 Notice of Illegal Construction, samantalang 12 Building Permits Certification naman ang naisumiti sa Philippine Statistics Authority. Bilang pakikiisa sa isinagawang one-stop shop, nakapagtala ang tanggapan ng 2,700 business permit applicants na naserbisyuhan. Ang pagbaha ay naging isang malaking hamon para sa punong bayan. Sa unang taon pa lamang ni Mayor Joel sa tungkulin, nakailang beses na niyang hinarap ang problema sa baha na tila imposibleng mabigyan ng solusyon, lalo na kung iisipin ang pondong kakailanganin upang makapagpatayo ng flood control projects. Subalit hindi sumuko si Mayor Joel. Matyaga siyang nakipag-ugnayan sa pamahalang nasyonal at sa tanggapan ng iba't ibang senador at kongresista. Hindi niya alintana ang pagod at puyat sa pagbiyahe. Mailapit lamang ang hinaing ng mga mamamayan sa mga kinauukulan. Sadyang walang imposible kapag malinis at dalisay ang hangarin. Nakamit ng punong bayan ang positibong tugon sa kanyang mga kahilingan. Sinimula na noong nakaraang taon at ngayon ay makikita na ang resulta ng mga pagtsatsaga ni Mayor Joel sa mga mega road type project sa mga sumusunod na barangay: Tagumpay at Malvar, Santo Niño, San Andres, Paitan, Metolsa at Evangelista, Arangin, Apitong, Masagana, Tigkan at San Nicolas, Pinagsawangan 2, Sitio Amugis Parsinaga, Sampaguita, Bagong Buhay, San Luis, Seawall Project sa Barangay Estrella. Tinatayang kapag ganap ng natapos sa mga proyekto ay malaki ang maidudulot nitong epekto upang hindi na muling makaranas ng hirap ang mga mamamayan tuwing magkakaroon ng baha. Binigyan din ng solusyon ng punong bayan ang kakulangan sa health centers sa 14 na barangay tulad ng Kalinisan, San Luis, Adrialuna, Apitong, Dao, Estrella, Gamao, Mabini, Mahabang Parang, Nag-Iba 1, San Andres, San Nicolas, San Pedro at Santa Cruz na may kabuoang halagang 21 milyong piso. Samantala,
natupad din ang kahilingan ng Malvar at San Luis na magkaroon ng daycare center para maging komportable ang mga daycare children sa kanilang barangay. Laking pasasalamat nila sa Punong Bayan sa proyektong ito na sadyang maituturing ng isang legasiya dahil sa napakaganda at modernong disenyo nito. Tagumpay namang naitayo ang 40 units na solar street lights sa Barangay Andres Ilagan na may kabuuang halagang 2 milyong piso. Mula pa rin ito sa 20% development fund ng pamahalaang bayan. Dagdag pa dito, nakatakda ring simulan ang gusali para sa mga senior citizens sa Barangay Santa Maria at evacuation center para naman sa San Pedro. Nagkaroon rin ng groundbreaking ceremony sa Barangay Tigkan para naman sa multipurpose hall o evacuation center. Mula pa rin ito sa nahiling na pondo ng Punong Bayan kay Congresswoman Marisa Del Mar Magsino ng OFW Party List. Marami pang infrastruktura ang ating aasahan sa mga susunod na araw at buwan. Mga proyektong magdudulot ng impact at pagbabago sa buhay ng mga nauhenyo. Sa kabila ng maraming aktibidad ng Punong Bayan, sinisiguro pa rin niyang maayos na napapamahalaan ang bawat tanggapan at kawani ng pamahalaang bayan. Naging mahalagang katuwang niya dito ang pambayang tagapamahala Stephanie Teves Wong. Sinikap ng pambayang tagapamahala na matutukan at bigyan ng atensyon ang mga isyong ukol sa administratibo at operasyong pangloob. Regular niyang pinangungunahan ang buwa ng pagpupulong sa mga pinuno ng tanggapan nang sa gayon ay kaagad na mabigyan ng solusyon ang anumang isyong na pagtatalakayan. Naging bukas din ang kanyang tanggapan sa lahat. Isang pamamaraan upang mabilis na maiparating sa mga kinauukulan ang anumang hinaing na idudulog ng mga kawani at maging ng barangay man. Sa ilalim pa rin ng direktang pagsubaybay ng pambayang tagapamahala, tagumpay na naisagawa ng Human Resource Management Unit ang oryentasyon upang makamit ang isang drug-free workplace. Naisagawa rin ang taunang Employees Day at Capacity Development Program para sa lahat ng mga kawani. Epektibo rin ginampanan ng bawat tanggapan ang kanilang mga mandato. Muli na namang nanguna ang ating bayan sa pagsusumite ng financial reports sa Commission on Audit. Maaga ring naihanda at naaprubahan ang taunang budget ng Dauhan para sa taong 2024. Sa taong 2023, mayroon namang naihanda at napagtibay na 3 supplemental budgets. Matagumpay ding naisakatuparan ang Municipal Development Council meetings kung saan binalangkas at pinagtibay ang Annual Investment Program 2024 at Comprehensive Development Plan 2023 to 2028. Naging bukas din ang ating pamahalaang bayan sa partisipasyon ng civil society organizations sa pagpaplano, pagbabudget, implementasyon, monitoring ng mga proyekto. Bilang pagkilala dito, sinuportahan ng pamahalaang bayan ang kanilang mga aktibidad tulad ng PCN Day, Capacity Building at Year-End Assembly, bukod sa pagkakaloob ng materials assistance. Pangunahin namang tinutukan ng Internal Audit Service ang pagsubaybay kung natutugunan ba ng bawat tanggapan ang recommendations ng Commission on Audit. Isinagawa rin ng tanggapan ang baseline assessment ng internal control system ng pamahalaang bayan. Tumugon naman ang Municipal General Services Office sa mga pangangailangan ng tanggapan upang maisakatuparan ang iba't ibang aktibidad ng pamahalaang bayan. Bahagi rin ng ginampanan ng tanggapan ang property inventory, procurement, GSIS and LTO registration ng mga government vehicles,
maintenance ng grounds and public buildings. Pinangunahan naman ng tanggapan ng Tagatalang Sibil ang pagsasagawa ng makasaysayang mass wedding na ginanap sa Distrito 7 at Distrito 8. Bukod sa regular na registration sa kanilang tanggapan, nagsagawa rin sila ng mobile registrations sa iba't ibang barangay upang tiyakin na maitatala ang vital events data ng mga nauhenyo. Naging tuloy-tuloy rin ang pagpapatupad ng zoning division, ang zoning ordinance. Kaugnay nito, sa taong 2023, nakapag-issue ang tanggapan ng 153 locational clearance. Nakapagsagawa din ng inspeksyon sa barangay upang tiyakin na nasusunod ang tamang regulasyon at sona ng lupang itinatadhana sa ordinansa. Umabot naman sa kabuang 413,459 na piso ang naitalang nakolekta ng tanggapan para sa locational clearance at zoning certificate. Bunga ng pagsusumikap ng sama-samang pagkilos, napanatili ng pamahalaang bayan ang Seal of Good Financial Housekeeping. Patunay lamang na isang maayos na pamamahala sa pananalapi, pagiging bukas at may pananagutang pamamalakad. Bukod dito, nagkamit din ang bayan ng Nauhan sa mga sumusunod na parangal at pagkilala. Award for prompt submission of financial statements, High Functional Anti-Drug Abuse Council Performance, First Place Best Performing Bantay Dagat, Most Improved Local Civil Registry Office Award, Outstanding Local Civil Registry Office, Recommendation of the Implementation of a SPES Program, Most Consumer-Friendly Public Market 2023, Third Most Resilient Municipality, Beyond Compliant 2023 Kawat Kalasag Award, Rank 1 in Oriental Mindoro for Real Property Collection Efficiency for Fiscal Year 2023, and the Local Chief Executive of the Year Award. Moving on to our next honorary Local Chief Executive of the Year, we have the Mayor of the Government of Nauhan Oriental Mindoro. Let us give a round of applause to Honorable Henry Joel C. Teves. Once again, the award is being given to the Honorable Henry Joel C. Teves, the Honorable Mayor from the Government of Nauhan Oriental Mindoro, awarded Honorary Local Chief Executive of the Year. Good evening to everyone. I would not say any further statement. I would like to say thank you very much for this award given to me. At least I've proven something to myself. I hope I deserve this award. Para sa inyo po ito, mga kababayan ng Taga-Nauhan. Thank you. Congratulations, Honorable Henry Joel C. Teves.